Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong pagtalaga kay General Torre doon sa MMDA, mga kababayan. Kasi nga po, parang ako naman kay General Torre, dapat hindi na ako po pumayag ng ganyan. Nag-resign na lang sana ako kasi sobrang demote po ang ginawa sa kanya dito. Kasi alam naman po natin, ang trabaho ng MMDA is traffic enforcer, mga kababayan. Di ba po? Bakit kaya ito si General Torre tinanggap pa ang posisyon? Pakinggan lang po natin ang report ni Karen Davila regarding sa kay General Torre, mga kababayan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating PNP Chief General Nicolas Torre III bilang bagong General Manager ng MMDA. Papalitan ni Torre si Procopio Lipana. Naghayag ng suporta si MMDA Chairman Romando Artes sa pagkakatalaga kay Torre na naniniwalang malaki ang maiaambag niya sa ahensya. Nagpasalamat din ang MMDA kay Lipana sa kanyang dedikasyon at mga kontribusyon. Dating sinibak si Torre bilang hepe ng PNP dahil sa hindi pagkakasundo sa National Police Commission kaugnay ng balasahan sa pambansang pulisya. Sinabi naman noon ni Torre na wala siyang sama ng loob sa nangyari. Dati na ring umuugong ang balitang may iniaalok sa kanyang bagong pwesto sa gobyerno. Yan, mga kababayan. Kaya kasi inalok siya as General Manager ng MMDA. Pero sa bagay, general pa rin. Pero manager nga lang. Hindi siya general ng PNP. Pero ang laki pong nito, insulto para sa kanya. Kasi ito mga taong ito talaga may mga malalaking kasalanan, mga kababayan. Karma na po ito sa kanila ito. Pero sa kapito ko na lang, kasi sayang lang ang pinapasweldo sa tao, ay floating ito. Sumasahod siguro ito ng 300,000 kada buwan nang wala namang ginagawa. So napilitan sila ngayong ilagay doon sa MMDA. Pero general manager. General pa rin naman siya. Pero nga lang, manager. Hindi siya general ng PNP. Insulto po kay General Torre ito, mga kababayan. Alam naman po natin ang history kung bakit siya na-promote ng PNP chief. Di ba po? Regarding sa PNP chief, dahil sa pagkakahuli niya kay Kibuloy, di umano. Pero ang alam naman natin ang buong katotohanan na hindi naman talaga nila nahuli si Kibuloy. Si Kibuloy ay kusang sumuko sa ISAP. Di ba po? Alam naman po natin lahat yan. At ang isa pang malaking kasalanan nito sa bayan, ang paghuli nito kay Pangulong Duterte at pinadala sa dahig. Bastos itong general na ito, mga kababayan. Bakit? Kasi ito, hindi na ginalang ang dating presidente na kung umasta, akala mo nasa kanto lang siya, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, kung mag-asta doon, hahablutin ko yan. Yun ang mga salita nito, mga kababayan. Laking talaga ito. Hindi na iginalang yung dating presidente at hindi pa nila dinaan sa due process. Talagang diniretso nila sa Netherlands. Pagdating sa Villamor Air Base, diretso na agad. Walang due process kasi pinapalabas nila ang DOJ na daw ang korte. Samantala, ang DOJ, executive po yan. Alam po natin, appointee ng presidente yan. Bakit nila pinayagan na ipadala si dahig doon sa dahig si Pangulong Duterte? Yun po yung mga karma na ang ginagawa nito kay General Torre, mga kababayan. Wala pang 3 buwan ito. O wala pa nga yatang 60 days naging PNP chief. Pero matigas siguro ang ulo. Alam naman natin na ang bumubulong ngayon sa presidente ay ang dalawang magkapatid na si Boying Remulla at saka si John Vic. Ay ngayon, hindi yata mapasunod ni John Vic ito. Ayan, nabulungan ng isang demonyo, si BBM, na tanggalin yan sa pwesto. Kaya napilitang tanggalin. Ngayon, na-floating at ginawa na siya ngayong, sayang naman ang sweldo nito na buwan-buwan sumasahod na wala namang ginagawa, ginawa siyang general. Manager nga lang ng traffic enforcer, mga kababayan. Ang laking insulto sa kanya ito.
Ako pa sa kanya, dapat nag-resign na lang siya as a PNP chief. Si kapituko na po talaga ito, mga kababayan. Sobra ng katigasan ng mukha nitong taong ito. Na kahit na alipustain na siya ng gobyernong ito, okay lang sa kanya. Pero alam niya na mayroon siyang nilabag sa batas. Nung sa nila kay Kibuloy, na ang ginamit nila ay warrant of arrest, wala namang search warrant. Kung kubkubin yung kingdom na sa loob ng 16 na araw, ayon sa balita, yan ang siya ang naghari doon. Hukay dito, hukay doon. Kubkubin, wasakin ang kingdom, tapos wala silang makitang Kibuloy. Ang Kibuloy pala pumunta sa ISAP at doon sumuko. At pinapalabas nila Abalos na sila daw ang nakahuli dito, mga kababayan. Tapos, pangalawang kasalanan nito, pinakamalaking kasalanan nito sa bayan, ang pagpadala niya kay Pangulong Duterte doon sa dahig sa utos ng mga pagkapatid na Rimulya at Boyeng Rimulya, mga kababayan. So, di ba po, mga kababayan? Pakinggan na po muna natin itong isa namang report na tungkol naman kay Akop, mga kababayan. Itong si Akop naman po, ito po yung namuno naman sa Quadcom, mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang report naman ng Agenda Weekend doon sa kay Akop. Kamay sa pamilya ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang pagpanaw ng kongresista. Balikan ng kanyang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno sa Agenda Weekend Report ni Joan Manato. Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw, kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Acop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista na naging kaibigan niya for 25 years. Inalala rin niya si Acop bilang isang devoted, courageous at honest public servant. Miyembro rin ng National Unity Party si Acop, kung saan tumatayong Pangulo si Puno. Nagpahayag din ng pakikiramay si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ni Acop. Anya, matindi ang naging dedikasyon ni Acop bilang isang public servant at nanilbihan ito ng may disiplina, integridad at paninindigan. Pinagpugayan din ni Romualdez ang naging ambag ni Acop bilang isa sa mga nanguna sa House Quad Committee investigation sa Kamara. Nirespeto raw ni Acop ang due process at maayos na oversight powers sa lahat na naging pagsusuri nito. Instrumental si Acop sa kasaysayan ng Kamara dahil sa pagtatanong niya na ungkat ang issue ng mga umano'y kawagawang pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Si Acop ang nakapansin na isa sa mga individual na pumirma sa AR ay nagngangalang Mary Grace Piatos, na kalaunan ay naging isa sa mga naging dahilan ng impeachment complaint laban sa vice. Yan, mga kababayan. Ito si Acop, ano ito? Pulis ito. Alam ko kasama din ito sa Kuratong Baliling ni Lacson dati. Pero pulis siya, alam naman niya ang mga informant, ang trabaho ng mga informant. Hindi po talaga ipakilala sa mga tao kasi informant nga nasa intelligence nga po sila Di ba po? Yan ang nakakalungkot dito, mga kababayan, kasi itong general na ito, talaga sigurong nakarma na ito, mga kababayan, kasi alam naman natin kung tuligsain nila dati si VP Sara, ganun na lang. Talagang binalikan na sila ng karma, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, ito si General Acop, dating pulis ito, alam niya man po ng trabaho ng mga intelligent. Informant po yung mga Mary Grace Piatos, yun ang nakakalungkot ditong sa pangyayari. Kasi ang ating bayan, na puno na ng mga kawatan sa gobyerno, puno pa ng mga kasinungalingan. Masira lang ang isang tao, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito sa ating mga congressman di umano, na alam naman ni Acop na si General Acop mismo ang dating pulis ito, mga kababayan. Hindi naman ito civilian, pulis ito. Alam niya ang trabaho ng mga informant. Hindi po talaga pwedeng ipakilala yan.
Nakita nyo naman po yung tumanggap ng pera nung pinakita pa nila sa TV. Misa ayaw nga ipakita, ayaw nga pagsalitain, iniiba nga ang boses niyan. Tapos ito si Akop pinansin, yung pangalang Mary Grace Piatos. Maraming gustong maging Mary Grace Piatos, milyon-milyon, kasi para maubos na yung makakaliwang grupo. Kasi yun po yung mga tinuturo nila yung makakaliwang grupo eh. Sa panahon ni Pangulong Duterte, halos maubos na po yan sila. Ngayon, ayaw nilang, pinapalabas nila na ang Mary Grace Piatos na yan ay si BP Sara lang ang kumukuha ng pera na yan. Alam naman po, intelligence po yan, mga kababayan. Hindi mo pwedeng sabihin yan dyan, ibulat-lat, kasi sasakripisyo mo ang ating bayan pagka ganyan. Kasi intelligence po yan eh. Mga informant po yan ng mga sundalo. So ba't mo ibulat-lat yung mga pangalan na yan? Yan totoo. Kung makakasira naman sa kanila ding mga pamilya. Di ba po? Yan po ang nakakalungkot dito sa atin mga kababayan. Kasi pilit po talagang pag gumawa ka ng mabuti, ang dami mong kalaban. Pero pag gumawa ka ng masama, lahat sila magkakampi. Yan ang nakakalungkot dito mga kababayan. Kasi nga po, gusto talaga nilang wasakin ang mga Duterte. Yun talaga ang goal nila. Kasi ayaw talaga nilang mabalik sa pwesto ang mga Duterte. Kaya ito man nangyari sa kanila ngayon, may isa-isa na po sa kanila, sila, ng karma. Sino kaya susunod sa mga Quadcom, mga kababayan? Hindi man natin sila pinalangin na mangyari sa kanila yan, pero dapat makita na sila ng pagbabago ng kanilang mga ugali, mga kababayan. Kasi nga po, ang katotohanan, talaga pong wala silang goal noong panahon na yon ng Quadcom kung hindi wasakin, sirain ang mga Duterte. Alam naman po natin kung paano nila inano si Pangulong Duterte doon sa Quadcom na yan. Pero lahat sila nagmukhang sisiw doon sa pag-imbita nila sa Quadcom. Yan, si General Torre. Alam naman po natin si General Torre na PNP chief. Ang daming naghangad dyan. Pero ano nangyari sa kanya ngayon? General pa rin naman siya. Manager nga lang ng traffic enforcer. Yan ang ano. Kasi alam naman po natin na may kaso yan dati doon sa traffic enforcer din. Di ba po? Sa traffic violation yata yun, mga kababayan. Kaya nag-resign po yan, gumawa ng ano, tapos bumalik at naging doon sa Region 11, naging hippie yata siya doon. Tapos nilusob ang Kingdom. Pagkalusob ng Kingdom, naging CIDG. Tapos pagkahatid kay Pangulong Duterte, naging PNP chief. Mga reward lang po yan mga kababayan. Ang dami po nagkaroon ng reward nung panahon na yon. Nung pagkadakip ni Pangulong Duterte, pinadala nila sa dahig. Ang dami pong nakinabang na mga tao ngayon sa pwesto, kaya iniisa-isa na sila ng karma ngayon. The karma is real po talaga mga kababayan. Yan ang katotohanan lang. Isa-isa na sila. Ito, ayon di umano, may kidney pa ito si Akop. Pero ano nangyari? Hindi siya pinatay sa kidney, pinatay naman siya sa puso, mga kababayan. Di ba po? Dating pulis ito, alam niya ang trabaho ng intelligence. Pero tuwang-tuwa sila na binulatlat nito ang Mary Grace Piatos, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV, Topo Rincero. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismi.